been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Kung ang langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninimnik. Sa'yo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa tuloy na mawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Anumang kahilingan
Jesus manuwagan, ikaw ay Amen mga kapatid. Good morning po sa lahat. Kay Jesus manawagan at ikaw ay diringgin. Huwag ka nang tumawag sa ibang iisnabing ka lang. Kay Jesus na lang diretso. At ikaw ay diringgin. Mga kapatid yan ni Pastor po. Yung dalawang babae. Medyo bata pa yung dalawa na yan. Kumanta. So yan ay sila ay mga dalawang kapatid ni Pastor. Good morning po sa lahat na narito ngayon. At pakinggan natin si Pastor. Siya yung nag-record. Alam ko meron silang, hindi ko alam kung seminar or something. May lakad sila mga pastor ngayong araw na ito. Pakinggan natin po si Pastor. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Happy midweek po sa inyo pong lahat. Wala pa man ang araw ng patay o November, ay ating pag-aaralan ngayon pong umaga, pagsira sa kapangyarihan ng kamatayan. At ito po ay nakarecord sa Hosea 13 verse 14. Ito pong talata na ating pag-aaralan. So tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pag-start. Sa aming Diyos na dakila, nagbigay ng buhay at gumising sa amin ngayong umaga, O Diyos. Amin pong dalangin ang amin pong sarili na tulungan kami na patuloy na magkaroon ng pag-asa at pananampalataya na sa kabila ng kamatayan ay mayroong pagkabuhay na maguli. Dakilang Diyos, salamat po sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa Hosea 13:14. Tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Pag sinabing Sheol, mga kapatid, ito yung libingan. Ano? Pag sinabing libingan, siyempre may kamatayan doon. So, yan po yung Sheol ay libingan. Tutubusin ko ba sila mula sa kamatayan? O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? O Sheol, nasaan ang iyong pangwasak? Ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. Ito palang word na ito ay kinote ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. Na yan din yung sinasabi niya sa verse 55 na o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Kasi nga po sa New Testament, yung po mga writers nun, sila Apostol Pablo, ang kanilang Bible ay Old Testament. Ibig sabihin yung pong basihan ng kanilang sinusulat ay ang Old Testament. Ayan. Kaya ang New Testament hindi sila kontra sa Old Testament. Ayan. Hindi po ginagamit ang bagong tipan para ipawalang bisa ang mga nakasulat sa Old Testament. Hindi katulad ng mga ibang nangangaral ngayon. Inaalis na nila yung lumang tipan. O, inaalis na nila yung Old Testament na yan at ipinapalit na daw yung New Testament. Hindi po mga kapatid. Yan ay magkasama. Kasi nga kaya tinawag na Bible, salita ng Panginoong Diyos. Kaya wag ko kayong papadaya. Kaya tignan nyo dito, nasaan ang kapangyarihan ng libingan o ng kamatayan? Yan. Sabi dito, ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. Ang Panginoon ay may kapangyarihan na bumuhay ng maraming mga taong nanampalataya sa Kanya. Yung mga nanampalataya lang pero ikaw na hindi ka nanampalataya sa Panginoon, na nanonood ngayon, sumampalataya na tayo sa Panginoon. Kapag ka hindi, wala. Wala tayong aasahan. Iyak na lang. I-enjoy mo na lang yung buhay mo ngayon. Kasi sa susunod na buhay, wala ka ng buhay. Enjoy mo na lang ngayon. Yan na lang talaga. Pansamantala lang. Di ba? Pero tayo mga kapatid, nagpe-prepare tayo para buhay na walang hanggan. Masarap mabuhay, di ba? Masarap makita yung mga luntiang damo, mga bulaklak, dyan sa parang. Masarap na maglingkod at sumamba sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito sa mga makalangit na dako, nagtataka ang buong kalangitan sa uri ng pagtanggap ng sanlibutan sa kanilang minamahal na pinuno. Ginawa niya ang sanlibutan, gayon man hindi siya nakilala ng sanlibutan. Tinanggihan siya ng mga kaibigan, iniwan siya at pinagtaksilan siya. So ganyan talaga mga kapatid, no? Ganyan talaga ang mga taong katulad natin na makasalanan. Ginto na, tinanggihan pa. Yan. Ang gusto ng mga tao ngayon yung pansamantalang bagay, pero yung walang hanggan, ayaw nila. Well, walang mawawala sa atin. Ang sa atin lang mangaral, 'di ba? Ang sa atin lang is ibahagi ang mabuting balita. Nilusob siya sa pamamagitan ng tukso.
Ang matinding paghihirap ng pagiging tao ay yumanig sa kanyang banal na kaluluwa. Siya ay sinugatan ng malupit na mga hampas. Ang mga kamay niya ay tinusok ng mga pako. Ang kanyang mga sentido ay pinutungan ng mga tinik. So ganyan ang nangyari sa ating Panginoon. Ano? Ang mga tao, imbis na tanggapin siya, kilalanin siya, anong ginawa sa ating Panginoon? Siya ay pinatay. Pinahirapan, mga kapatid. Imbis na kilalanin at sambahin, di ba? Ang paggawa ng mga pakana ni Satanas ang naging dahilan upang ang buhay ni Kristo ay maging isang madilim na serye ng mga paghihirap at kalungkutan. At sa huli ay isinaayos niya ang kamatayan ni Kristo. Dito mga kapatid, hindi naman talaga kailangan maghirap ng ating Panginoon talaga eh. Pwede naman siyang mamatay lang na hindi siya pinahirapan. Kasi nga yung tupa, di ba, pagka yung mga inihaay na tupa, inaalagaan yan eh. Walang kapintasan yan, inaalagaan yan eh. Hindi yan pinahirapan bago yan ilagay, dalhin sa sanctuary. Hindi ganun eh. Kasi Jesus Christ, kung pwede siyang mamatay para sa atin, na hindi siya hinahagupit, na hindi siya nilalagyan ng tinik. Pero dahil kay Satanas, naging madilim ang buhay ng ating Panginoon sa pagkakatawang tao niya. Pero tiniis lahat yun ni Jesus. Kasi nga, di ba, pwede namang mamatay. Ano bang gusto nyo? Mamatay kayo nang naghihirap pa. O mamatay ka na lang bigla. Ay maganda yung, bagamat hindi maganda talaga yung kamatayan, pero mas pipiliin pa natin yung mamatay ng mabilisan, na hindi ka na naghirap. At least tulog ka na agad. Di ba? Eh kaysa mamatay ka pa na naghihirap, ganyan na nangyari kay Jesus eh. So pwede naman siya mamatay kaagad na hindi naghihirap. Pero pinahirapan siya ni Satanas. Ng mga tao pa, no? Na dapat ay sinasampalatayanan siya. So, grabe yung nangyari sa ating pong Panginoong Jesus. Sa kanyang kamatayan, winasak ni Kristo siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Isinakatuparan niya ang panukala. Tinapos ang gawain na mula sa pagkahulog ni Adan ay kanyang ipinangakong gagawin. Yan. Sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus at muli niyang pagkabuhay, yung kamatayan ay hindi na maghahari sa ating buhay. Pag sinabing kamatayan, mga kapatid, meron dalawa yan. First death and second death. Yung first death, consequence yun ng pagkakasala. Kaya hindi naaalis yun sa atin. Talagang pwede tayo mamatay, first death. Pero yung pangalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi mo nadaranasin yun. Yun ang kagandahan. Hindi nadaranasin. Pero yung first death, pwede pa. Dahil nga yung consequence ng kasalanan, hindi inaalis yan. Pwera na lang, kung madadatnan tayo ng buhay ng Panginoon sa alapaap. Kasi sangayon sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 17, may maaabutan ng Panginoon na buhay at dadalhin doon sa langit, mga kapatid. Dadalhin doon sa langit, mga kapatid. Maabutang buhay yan ng ating Panginoon. Kaya dalangin natin, maabutan tayong buhay ng Panginoon. Pinakamaganda yun, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Pero kung maabutan ka buhay ng Panginoon at hindi ka nanampalataya sa Panginoon, yun ang problema doon. Hindi ka nga nakaranas ng kamatayan ng first death, yung second death naman mararanasan mo. Yung pong dagat-dagatang apoy, kamatayang walang hanggan. Yun ang mahirap doon. Kaya isecure natin yung buhay natin. Sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kusang loob na nga nagsakripisyo ang ating Panginoong Diyos, di ba? Ayan. Hindi lang nabago yung pong title, pero Breaking the Power of Death yan. Sa pamagitan ng pagkamatay para sa paglabag ng makasalanang sanlibutan, ay naibalik niya ang nagkasalang tao sa kalagayan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos mula sa kalagayan kung saan nahulog siya bilang resulta ng pagsuway. So, kung tayo ay pabalusok pababa, binaliktad ng Panginoon yung ating kalagayan paakyat. Yan. Kung ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos, si Jesus ay sumunod sa utos ng Diyos. Para nang sa ganun, kung sampalatayanan natin ang Panginoong Diyos, yung buhay niya, yun yung ibabalot sa atin. Yung katwiran ni Kristo, yun ang ibibihis natin para tayo ay maibilang na matuwid. Yan, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kung sabi po dito sa Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yes po, mabubuhay pa rin sa pamamagitan ni Jesus. Ayan, yung tanong ni Job, di ba? Ginawang posible ni Kristo na ang bawat anak ni Adan, sabi dito, sa pamamagitan ng buhay ng pagsunod,
ay magtagumpay sa kasalanan at bumangon rin mula sa libingan tungo sa kanyang mana ng buhay na walang hanggan, kamatayan na binili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayan. So, yung mga anak ni Adan, sino ba yung mga anak ni Adan? Kaway-kaway. Isa tayo sa mga anak ni Adan, no? Mga apo ni Adan. So, dito po mga kapatid, pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. No? Papunta na tayo sa libingan eh. Papunta na tayo sa kamatayang walang hanggan eh. Pero binago na ng Panginoon ang ating destinasyon papunta sa langit. No? Kahit papaano mayroong maligtas sa atin. Bagamat talagang sa digmaan na ito, maraming casualties. Spiritual battle to mga kapatid, maraming casualties. Pero at least mayroong marirescue ang Panginoon na mananampalataya na mabubuhay. Kasama tayo sa kwento. Ang ating kaligtasan ay ginawa sa pamagitan ng hindi masukat na pagdurusa ng anak ng Diyos. Tinanggap ng kanyang banal na dibdib ang paghirap, kalungkutan at sakit na dinala ng pagkamakasalanan ni Adan sa mga tao. Ayan, ano? Imbis na si Adan lang yung magano at saka yung mga tao, talagang ginawa ng ating Panginoon. Kinuha niya, no, yung kahirapan, yung kalungkutan, yung sakit, yung kamatayan. Bakit mga kapatid? Dahil ang pundasyon na ito ay yung pong pagmamahal niya, yung kanyang biyaya na nakasalig sa pag-ibig. Kapag ka talaga mahal mo, talagang gagawin ang lahat para sa minamahal. Ayan, ganyan po mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ganyan ginawa ng ating Panginoong Diyos yan. Sabi dito, tunay na nasugatan ang sakong ni Kristo nang ang pagkatao niya ay nagdusa at ang pigati na mas mabigat kaysa naghihirap sa mga taong kanyang nilikha ay ipinasan sa kanyang kaluluwa habang siya ay nagbabayad ng malaking pagkakautang ng tao sa Diyos. Alam nyo, ang pinakasalot ng buhay talaga natin in reality, yung utang. Yung utang talaga yung pinakasalot. Kaya sabi nga nung isang financial advisor na talagang magaling siya sa finance, sabi niya, ang pinaka the best na investment ay yung mawala ang utang mo. Totoo yun. Kasi kapag may utang ka taon-taon na maraming pera ang nawawala sa iyo. Lalo na yung car loan, no? Brand new car loan. Pagka kinuwenta mo yun, maraming pera ang nawawala sa iyo. Taon-taon. Na po pwede mo naman palang ipunin para makabili ka nun. Di ba? In 5 years para makakabili ka ng ganung halaga kapag ka ganun yung pag-iipon mo. Kaya naman eh. Basta may pag-iipit ng sinturon. Kaya lang minsan talagang nagagastos mo yung pera. Pero at least, hindi ka nagkautang. Hindi sasakit ang ulo. Dito mga kapatid, yung utang natin na kasalanan, binayaran ng ating Panginoon. Kaya kanino na tayo may utang? Sa Panginoong Diyos. Utang natin ang buhay natin sa Panginoon. Ang kailangan lang natin bayad mga kapatid, simple lang. Sumampalataya sa Panginoon. No? Sumampalataya tayo sa Panginoon kasi in reality, hindi naman talaga natin mababayaran. Ang kailangan lang natin gawin sa palatayanan siya para nang sa ganoon yung pagkamatay ni Jesus Christ ay hindi mawalan ng kapuluhan sa buhay natin, kundi maging mahalaga sapagkat pinahalagahan natin, sinampalatayanan natin siya. Ang sabi dito, ang katanungang sabi dito, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Sabi sa Job, ay binigyan ng kasagutan. Ano ang kasagutan natin? Sabi din sa makalangit na dako, ang Diyos sa anyong tao ay nagdala ng buhay sa kawalang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pagkamatay, siniguro ni Kristo ang buhay na walang hanggan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Kaya yung advance nating na nakasagutan, mabubuhay pa ba ang tao na nagkasala? Mabubuhay pa ba ang tao na namatay? Mabubuhay pa kung nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil yan ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng panibagong buhay. Kasi nga yung buhay na, yung kamatayan na una, yun yung first death. So, pwede ka pa mabuhay sa pamagitan ni Jesus. Pero kung hindi ka na nampalataya kay Jesus Christ, hindi ka na, habang buhay ka nang mamamatay. Masakit pa niyan. Makikita mo pa yung kaparusahan. Bubuhayin saglit yan eh. Sa third coming ni Jesus Christ sa Apocalypse Bubuhayin ka saglit at ipapadana sa iyo yung kamatayan na walang hanggan.
Ipapakita kung gaano matuwid ang Panginoon, kung papaanong ang pinili mo ay kamatayan, no? Kaya nga doon sa isa sa mga lecture sa financial, sabi niya, pagka pinalagpas mo ito, pagsisisihan mo, may limang aspeto ng buhay, may limang pagkakataon sa buhay na kapag pinalagpas mo, pagsisisihan mo. Pero sa akin may 6 o may pang-7. 6 pala yung kanya. Sa akin may pang-7, mga kapatid. Kapag pinalagpas mo, pagsisisihan mo. Yun yung pananampalataya sa Panginoon. Yun yung pinaka the best investment. Ah, kung para sa kanya, negosyo, ano ba yung mga binanggit niya? Negosyo, investment, yung pag-upgrade ng talent, yan. Tapos alisin yung utang, yung education, ayan. Yung pagkolekta ng arts, kaya 6 sa kanya, eh. Pero pang-6 niya yung education. Yung pagkolekta ng mga arts, pwede mo daw kasi mabenta yun ng mahal. Wala siyang pang-7. Yung pang-7 kapag pinalagpas mo, talagang pagsisisihan mo habang buhay. O hindi, pagsisisihan mo hanggang kamatayan. Yun nga yun, yung pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya, ano pang hinihintay natin ngayon? Italaga natin ang ating sarili, i-secure natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi yung pinagmamayabang natin ngayon ng mga ari-arian, wala yan, mga kapatid. Dito lang yan sa mundo. O enjoy mo yan ngayon, pero wag mong palalagpasin ang pananampalataya sa Panginoon kasi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Mas mahalaga pa yan sa aso mo, sa mga alaga mo. Mas mahalaga pa yan sa kung ano meron ka ngayon. Pananampalataya sa ating Panginoon na kayang sumira ng kamatayan na walang hanggan. Kaya po ngayon ay tayo ay mananalangin sa Panginoon sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. Pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. God. Ngayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, Kaniyang inialay ang bugtong niyang anak. At sino mang
Amen po mga kapatid. Ayan, salamat sa awit. Siya si Jesus, ano? Siya yung tunay na katotohanan at buhay na walang hanggan. Siya yung dahilan kung ba't nasira ang kapangyarihan ng kamatayan sa ating title, ano? Kasi sa mga tao na hindi tunay na nakakakilala sa Diyos, ang alam nila, pagka namatay ang tao, game over na, tapos na po. Hindi nila alam yung muling pagkabot. Kala nila pag namatay, diretso na kay San Pedro, mga ganyan, ano? So, actually, masarap na ikwento sa mga tao yan. Ang problema yung mga tao mismo ang ayaw makinig, ano? Makikita mo, nagkaalat dyan sa online yung mga pangaral lang ganyan, pero hindi nila pinapansin. Pero tingnan mo, mag-post ka ng artista dyan at sigurado dumog yung mga viewers, ano? So, sa mga palengke may mga nagpipreach, mga pastors. Sabihin natin hindi SDA, kahit ibang religion, may nakikinig ba? Wala. Diba, papuntahin mo dyan si artista. Sino mga artista? Dumugin ng mga tao. Diba? Yan ang tao, yan ang likas ng tao. Kaya mapalad yung mga tumatanggap ng mabuting pabalita, ano? Ilan lang, pero at least meron, ano? Kaya nawa tayo bilang mga nakakaalam na niyang katotohanan, huwag natin ipagdamot yan, lalo sa ating mga kaanak, ano po. Pag may chance na ating i-share, try natin i-share. Hindi naman masama na i-share. So, kamatayan ay, ang kapangyarihan ng kamatayan ay natapos na. Tinapos ni Jesus dahil siya ay nabuhay na muli. Napakagandang paalala para sa atin. At tayo ay dapat na magtiwala kay Jesus, dahil pag di tayo nagtiwala, actually yung salitang tiwala ay napakalalim na ibig sabihin, ano? Baka sa state ng pamumuhay natin ngayon, estado na ating pamumuhay, kalagayan sa mga oras na ito, kala natin nagtitiwala na tayo. Atin pong suriin mabuti ating sarili kung paano ba tayo nagtitiwala sa Panginoon. At tayo ba ay tunay na nagtitiwala sa Kanya, o sabi-sabi lang natin yun, ano? Nagkukunyari tayo. So, ako pinipilit ko na magtiwala ng 100%. Kung masasabing 100%, mahirap yung sigurado yung sarili ko, no? Pero pinipilit ko sa bawat sandali na aking iniisip. Gusto kong magtiwala sa Kanya ng 100%, no? Dahil kung napagtagumpay niya ang kamatayan, kaya din natin sa patulong ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor, at magandang reminder sa atin ngayon na nakita kong point ay magtiwala sa Kanya, kasi napagtagumpay niya yung kapangyarihan ng kamatayan. Binigay niya din sa atin yun, ano? Privilege po yan. At sabi ni Nanay Nerissa, salamat po, Pastor, sa napakabuting mensahe sa amin na mula sa Diyos na manlilikha at nagmamahal sa atin. Tunay na Diyos ay nagmamahal po sa atin, ano? Please pray for my health. Si Sister Ana Rosbel Tolentino. Sige po, sama natin Sister Ana Rosbel, ano po, sa kanyang health. At tingnan ko lang sa taas kung mayroon pa. Wala na. Midweek na pala, no? Happy midweek po sa lahat. Ang bilis ng panahon, ano? Midweek na agad. At sa mga kakigroup ko, mamaya ay may meeting kami. Tingnan natin kung oras matatapos. Mag-chat na lang ako sa GC natin, ano po. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat at sa inyong walang hanggang kabutihan. Ngayong umaga na ito, binigyan nyo na naman kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, na kung saan nakarinig na naman kami ng inyong mga paalala sa amin ng pag-asa na sa buhay na ito ay walang kasiguraduhan, mayroong kamatayan dito sa buhay na ito. Ngunit sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin, tinapos niyo po at sinira ang kapangyarihan ng kamatayan na ito. Kayo po ay muling nabuhay para sa amin, upang sa ganun kami ay tubusin mula sa unang kamatayan na ito at bigyan kami ng pag-asa magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Dalangin namin na kami ay patuloy po na samahan ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ng aming pagtitiwala po sa inyo ay maging tapat at wagas na hindi paputol-putol, na tuloy-tuloy, upang sa ganun kami ay tuluyan na makamit din namin
ang buhay na walang hanggan na inyo binigay sa amin ng libre. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon. Dalangin namin na samahan kami sa maghapon na ito. Ingatan kami sa aming mga gawain, ilayo sa anumang kapahamakan. Kung kami man ay magta-travel, ligtas sa daan, sa anumang aksidente. Dalangin din namin ang mga kapatiran ng good health ng bawat isa. Kasama na po si Sister Ana Rosbel Hermino. Ano man ang kanyang kalagayan pangkalusugan sa mga oras na ito, dalangin po namin na siya ay patuloy niyo pong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Alisin ang kanyang mga pangamba sa kanyang isipan at iparamdam po sa kanya ang inyong pagmamahal at pangako na kailanman ay hindi napapako. At ngayon din naming dalangin ng iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang bawat pamilya na nangailangan ng inyong mga paggabay at patnubay. Good health din ang dalangin namin sa family ni na Medrin Peligro Kutaw, lalo na sa kanilang mga harap anak na si Hara at si Cory. Ang family din ni Ate Melen, kasama na rin si family ni Sister Rose Dang de la Cruz, at gayon din ang kalakasan ng dalangin namin patuloy kina Brother Jose Astrero, Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila kasama rin. At kagalingan naman ang aming dalangin patuloy sa mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, na sila ay patuloy pa rin nagpapalakas, nagpapagaling sa kanilang mga sakit. Sister Janet Salvado, Sister Adele, karamdaman niya ay inyong pawiin, hipuin na inyong mapagpagaling na kamay. At kaya si Tatay Carlito Tomas, Nanay Pina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torella, Tatay ni Pastor at kanyang nanay Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Martes Dumali Loreto, si Kuya Arman Reyes, Renaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Michael Torella at si Daniel, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, sama na rin si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, na patuloy pa rin nagtitiwala po sa inyo. Siyang patuloy na nilalapit sa inyo. Alisin po ang kanyang worry sa kanyang puso, bagkus makita niya kayo na nariyan, nakatingin sa kanya, inaabot ang kanyang mga kamay at patuloy na ibigay sa kanya, alisin ang kanyang mga pain na ramdaman sa kanyang katawan, at siya ay patuloy na palakasin sa bawat araw. Ano man ang mga mangyayari sa future ay kayo po ang alam namin at nahahawak nito, at kayo ang nagdidesisyon sa aming mga buhay, na alam nyo ibibigay niya po sa amin ang best para po sa amin. Dalangin din po namin si Brother Renato Santos, Romnick Aurelia Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Gorguina Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, lahat kami ay nagtitiwala sa inyo. Marami ang mga malubhang karamdaman, at nakikita namin na ang pagtanging pagtitiwala po sa inyo ng sapat ng 100% ay siya magbibigay sa amin ng comfort, at alam namin na palagi nyo ibinibigay ang the best para sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan, sa pagpapaalala sa amin sa bawat umaga, at higit sa lahat, salamat sa kaligtasan niyo pinagkaloob sa amin. Patawarin niyo po kami sa kabila ng inyong kabutihan. Kami ito ay hindi karapat dapat. Kami po ay humihiling ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay good morning po sa lahat. Ano po? At nakita ko kanina habang ako nagpe-pray na yung pagtitiwala sa Panginoon. Yan isa pa sa atin na magbibigay ng comfort, ano po. Kasi alam ko marami sa atin ngayon na malubhang malungkot ng pinagdaraanan sa buhay, ano po. Lalo na yung may mga karamdaman, lalo na yung mga nabibigatan sa buhay.
nagwo-worry tayo, no? Hindi mawala yan kasi tao tayo. Nangyari din sa akin yan, nagwo-worry din ako one time, ano? Pero nung talagang ako'y naging down to zero na talaga, as in wala na, no? Ay iniasa ko na lang sa Panginoon at nanalangin, ano? At ngayon, pagka pala ikaw ay tunay na nagtiwala sa Panginoon, yan talaga ibinigay mo sa kanyang lahat, ano? Lahat ng pagtitiwala, no? At ikaw ay tunay na bibigyan kanya ng iyong mga pangailangan, yung kailangan lang, hindi yung mga kagustuhan, iba na kasi, ano? So ayun, sa ngayon ang aming kalagayan financially ay nakakatayo naman na kahit papaano, at hindi ko kinalimutan yung Panginoon, ano? Binigay ko yung para sa kanya, ika-10 bahagi, hindi ko yun kinalimutan at hindi ko yun kalilimutan kahit dumami pa yung aking blessings na matanggap, ano? Dadaming blessing, dadami yung ika po. So good pa rin, ano? Good. At syempre yung pagtulong sa kapwa, hindi yan mawawala, no? Yan ay offering na rin, ano, sa Panginoon. Ayan, isang hamon sa atin, tunay talaga yun, ano, yung sa Malakay, ano, 3 Gs hanggang 14. Tunay po yan, at kung hindi niya po subukan niya po. Pero dapat yung ating palang motibo ay hindi para ibalik, hinihintay natin yung kapalitan, hindi. Yan ay tunay na pagtatapat lang. At kung darating ang blessing, salamat. Kung hindi darating, salamat pa rin. Pero tsak na darating, ano? Basta tapat tayo, nagtatapat sa Panginoon. So ayan po, at good morning sa lahat. At Sister Anna Rosbel ay patuloy nating sasama sa panalangin araw-araw. At good morning Sister AJ, Sister Mirna, Ate Reby, Nani Nerissa, ayan, si Sister Gina Oliva, Sister Rose, good morning po sa inyo. Happy midweek sa lahat. Sister Elizabeth Erese, at sino pa to? Si Ma'am Femi, Kuya Abner, Ate Lorna, kamusta po yung inyong lab result? Mamaya magchat-chat po kami sa inyo. Ay, mamaya, ngayon palang umaga, may laboratory naman ako. Natuloy din, December pa ito. February na, no? So, ngayon lang na matutuloy. Sana wala nang hadlang. Ate Christy, Kuya Edgar, good morning po. Sister Gloria Balbido, good morning din sa inyo. Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing, good morning sa inyo dyan. Ate Flor, Kuya Sani, alam ko nandiyan kayo, good morning po. Sister Bel Cando, ayan, good morning din sa inyo. Si Ate Mitch, Sister Shirley, and Sister Nympha, at sino pa? Ate Sally Sanchez, at sa lahat na nakikinig niya sa background. James Michael Alvarez, ayan. Si Brother Rudy, nandiyan din, nakita ko sa notification. Magandang umaga po sa atin lahat, hanggang bukas po muli. Opo, Brother Melvin, God bless you. God bless you din po, Nanay Nerissa, ano po. Mamaya ay ako ay pupunta. Kahirap nung sa totoo lang, ano, yung laboratory para tingnan ang ating kondisyon ng kalusugan, ano. Ang problema, gugutomin naman tayo. Magpa-fasting sa bagay. Nag-fasting naman araw-araw, fasting ako hanggang tanghali lang yung last na kain ko pag-araw. Wala akong dinner hanggang umaga na. Kailan dapat kumakain ako ng alas 6 ng umaga, kaya lang dahil merong laboratory, ang gagawin ko ay pupunta pa ako doon, tapos alas 8 pa mag-i-start yung pagkuha ng dugo, pag-extract ng dugo, ano. So dapat meron na kaagad na nag-extract pagdating doon. Gutom tuloy yung mga pasyente ron, ano, yung mga nagpapalab, nagugutom talaga, fasting ng 10 to 12 hours. So, anyway, isang araw lang naman yan sa loob ng 3 months. Taste muna. God bless po sa bawat isa. Ayan, hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to